Lagot na Paulo Duterte sumabog sa galit harapang sinupalpal ang DSWD. Dapat ibigay ang tamang budget. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitaan ng Bayan TV. Alright. Ito po ang post ni Migs Nograles. Ito po ang sabi sa mga Tagalog dyan na hindi naiintindihan. Ito yung binanata ni Migs Nograles na post sa office ni Pulong Duterte. Paunawa sa lahat ng Dabawenyos. Ikanalulungkot namin ipaalam sa inyo na ang aming tulong medikal para sa mga pribadong ospital ay pansamantalang nahinto dahil hindi na kami binigyan ng pondo ng ating DSWD. Okay? Hindi nagbigay ang DSWD kay Pulong Duterte. Inipit ang budget. Humihingi kami ng pasensya para sa abala at kalungkutan na idinulot ng nangyaring ito. Ipaalam lang namin ulit kapag may karagdagang pondo. Maraming salamat, DSWD. Yan po yung post. At ito naman, yun yung yan po yung post ni Mayor sa office ni Mayor ni Congressman Duterte, Pulong Duterte. Ito naman yung sagot ni Migs Nograles. Pahibalo sa tanang Dabawenyo. Huwag magpadala sa mga post, clickbait as misinformation. Ambot ganito ipinapakalat ngayon ay kaninong office sa mga sabi ng fake news na walang pondo ang DSWD. Halos every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. So ang ibig sabihin ni Migs, peke yung nilabas ni Pulong Duterte. Aba, Na wala silang natatanggap sa DSWD. ano nga ba ang totoo? Dahil sabi niya, lagi ang dami nilang natutulungan at lagi siyang nasa opisina ng DSWD. Kung totoo na walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Bakit patuloy ang aming barangay caravans including satellite office? Bakit patuloy ang programs namin with DSWD para matulungan? Hindi, baka kay Migs lang yun. Di ba? Kasi, bakit patuloy ganito? Bakit kami ganito? Bakit kami ganito? Ganyan, ganon. Hindi, syempre ma'am, baka sa'yo lang yun. Syempre, alam mo naman kung kanino kakampi, di ba? Pero, syempre, ito si Congressman Pulong, alam naman natin, Duterte yan eh. Diba? Alam naman natin na medyo may problema ang Duterte ngayon. Diba? Maraming galit, lalong-lalo na yung mga ibang katropa pips mo, Ma'am Migs. Diba? Maring sa'yo, meron. Pagdating sa kanila, wala. Diba? Ganon lang yun eh. Wow. Makakaya namin ang mga tao. So sa madaling salita, sinasabi niya na si Pulong Duterte ay sinungaling. Sinungaling kasi hindi totoong walang pondo ang DSWD. So parang ang pinapalabas dito is na naninira si Pulong Duterte. Ganon yun. Parang sinasabing ganon. Hindi nagbibigay ng pondo. Kay Pulong sabi niya, pasensya na wala na silang maitulong. Ito po ang masasabi ko dyan. Kayong baka lintik kayo. Nahuli kayo. Ito Nahuli kayo sa ang isda sa sarili ninyong bibig. Ang DSWD ay di umano ay namimili ng tutulungan. Si Pulong, wala nang mai-release kasi wala kayong natulong. Si Migs meron. Ganito na ba talaga ang nangyayari sa gobyerno natin? Yun yung sinasabi ko kanina. Maaaring kay Migs, lumalabas ang tulong. Sa tingin niya ba sa kanyang dalawang mata? Ang mga Duterte bibigyan, 'di ba? Malabo 'yan. Dahil nga 'di ba, alam ng karamihan, alam ng lahat na kontra na sila ngayon. 'Di ba? Parang oposisyon na ang dating nila ngayon. So syempre, ikaw, kailan ba ang kaaway mo ay inaruga mo? 'Di ba hindi? Kumbaga, kalaban mo sila eh. Tapos tutulungan mo pa rin.
'Di ba? Hindi ganun. Siguro ikaw, tinutulungan ka nila, Ma'am. Siyempre, kaalyado mo sila, 'di ba? Kumbaga, ikaw ang parang mas gusto nila. 'Di ba? Kumbaga, parang kinakampanya ka na nila, parang ganun eh. 'Di ba? So, yung mga Duterte, walang makukuhang tulong 'yan kasi kalaban 'yan eh. 'Di ba? Ganun yung parang nangyayaring senaryo ngayon. Kaya nga sila Senator Bongo, 'di ba, nung nakaraang mga topic natin is hindi nagsasalita. Dahil nga yung malasakit, baka mamaya masagasaan. Mawala, 'di ba? Kaya wala siyang magawa, parang hostage eh. Puwera na lang talaga malakas ang loob mo kung kakalabanin mo. Pero si Senator Bongo, alam naman natin, ako, para sa sarili ko, kung yun ang dahilan niya, istanggap ko yung dahilan na yon. Kasi iniisip mo yung taong bayan kaysa sa pangsariling kapakanan niya. 'Di ba? Kasi nga, pag nagsalita siya na ganyan, no, kinalaban niya ngayon kung ano ang merong gobyerno ngayon, is maaaring matanggalan ng pondo. No? Isang araw si Senator Bongo doon sa malasakit. Paano ngayon yung mga taong umaasa sa malasakit? 'Di ba? Kaya ganun yan. Si Pulong Duterte is siyempre pagdating diyan sa mga ganyan, pag manggagaling sa gobyerno, malabo siyang matulungan. 'Di ba? Alam naman natin yung yung init ngayon na nangyayari. Kaya kung merong natatanggap si Migs, sigurado matatanggap niya yun. Kahit ganong kalaki pa yun, hingin niya. Matatanggap at matatanggap niya yun. Dahil nga syempre, hindi naman siya kalaban eh. Kaalyado ka. 'Di ba? Yun. Gets? Di ba? Kung Duterte, wala kang aasahan. Kaya po talaga napaka-problemado kaya hawak po ang Congress eh. Hawak ang Kamara. Iipitin ng budget. Tandaan nyo po yan po ang sinasabi. Lalo na dyan sa Kamara, di ba? Alam naman natin na allergic sa mga Duterte yung mga nandiyan sa Kamara. Nila Atty. Roque. Yan po ang sinasabi nila Pulong. Pag hindi ka himod puwet, pag hindi ka sipsip, wala kang pondo. Sa kanila mismo nang galing, may pondo, may patahin ko sa inyo. The Department of Social Welfare and Development Field Office continues to serve the constituents of the Davao Region, particularly those in need of medical, burial assistance, and other support services. Sa madaling salita, hindi nila pinasisinungalingan nila yung sinabi ni Pulong. Kita mo, sumagot ang DSWD. Nilista po yung mga natulungan nila sa Davao. Ang naitulong na ng DSWD sa Davao ay 1,571,450,698. Ayan po, ayan yung figures. Alright? So sa madaling salita, nagkukuntsabahan. Nagbigay ng post si Pulong, tapos ang DSWD sinasabi meron naman silang nirelease na pondo, at sinasabi din ni Mix meron siyang pondo. Bakit sa inyo lang? Sabi dito, huwag po kayong magpadala rito. Open po ang office ng PBA sa Davao. At mas lalo na kung open kami makipag-part sa barangay, ilapit service namin para ipakita na hindi totoo ang ganito pagkamarites. Eto po yan. Lantaran po, kaya po sasabihin ko sa inyo, tulungan po natin na makapasok ang Duterte, yung tatlong Duterte, ngayong 2025 election. Kasi napakahirap pong manalo sa 2025. Napakahirap manalo sa election, sa midterm election. Dahil ang kalaban mo rito, gobyerno. Nasa kanila ang pera, nasa kanila ang pondo, nasa kanila lahat, ang makinarya nasa kanila. Kumbaga, kung tatakbo talaga yung mga Duterte nun, syempre maiisip ng ilan. Yung naiisip nila na, naku, baka mamaya matalo sila. Kasi hawak ang makinarya eh. 'Di ba? Kasi kapag nakapasok yung mga Duterte sa Senado, alam nila mangyayari. 'Di ba? Medyo magkakaroon ng posisyon yan. Medyo lalakas yan eh. Yun nga ang ayaw, kailangan i-prevent. Pero ito lang yan. Kung mga taong bayan ang pagbabasihan dyan, kung walang mangyayaring ganun, walang mangyaring ganun na, wag nating sabihin na dayaan, pero parang ganun na yun. Hindi, di ba? Wag na nating isipin yung ganun. Kung patas ang magiging laban, malamang makapasok yung mga Duterte sa Senado. Di ba? Makakapasok yan. Pero alam nyo, kung ayaw nyo talagang tumakbo yung mga Duterte, yung mga galit sa mga Duterte, diba? Kung ayaw nyo silang tumakbo, tigilan nyo sila. Diba? Yun lang naman eh. Kaso nga lang, hindi sila tinitigilan. Diba?
ginaganyan sila. 'Di ba? Iniipitan sila. Tapos, masyado silang binabakbakan, tinitira, 'di ba? Saan sila lulugar? So, kailangan talaga is kumuha sila ng mataas na posisyon para makasabay siya sa inyo. 'Di ba? Kailangan. Kaya, natitrigger sila na tumakbo sa mga ganong posisyon. No? Minsan kahit ayaw nga nila natitrigger sila. Kasi itinutulak nyo sila papunta doon. 'Di ba? Ano magiging laban nila kung ganyan lang ang posisyon nila? Syempre, wala. Pero kung sila magtatakbo sa mataas na posisyon, maaaring meron silang laban kahit papaano. 'Di ba? Kahit si VP Sara 'di ba? Parang ayaw na nga tumakbo ng presidente. Pero tinutulak nyo rin si VP Sara papunta doon. Oh. 'Di ba? So kailangan talaga tumakbo si VP Sara para magkaalaman na. Ganyan din ang mga Duterte. Si FPRRD nga may edad na. Dapat nagre-relax na lang. Dapat nagpapahinga sa bahay. 'Di ba? Yung utak niya, wala na siyang stress na iniisip. Pero anong nangyayari? Kikilos pa rin si FPRRD. 'Di ba? Hindi nyo kasi pinatatahimik. I-try nyo, kahit 1 linggo lang, patahimikin yung mga Duterte. Huwag nyong banatan, huwag nyong ganyanin. O, kung ano hiningi ni Pulong, bigay nyo. 'Di ba? Tignan nyo. Baka mamaya magbagong isip ng mga... Hindi kasi, 'di ba? Mali yung taktika nyo Habang binabaon nyo minsan, talagang lumilitaw pa rin talaga yung ulo. 'Di ba? Kayo nagtutulak sa kanila kung bakit sila tumatakbo sa mga ganyang posisyon. Ayaw na ayaw nyo tumatakbo sila sa ganyang posisyon kasi nagiging tinik sila sa lalamunan nyo. Baka kung ano mangyari kapag nanalo sila sa mga matataas. Kayo may problema Wala namang problema sa mga Duterte. No? Kahit hindi sila tumakbo ng ganyan. Kaso, kayo yung may problema. Kayo yung nagtutulak sa kanila. So, para may laban sila, tatakbo sila. 'Di ba? Ngayon, kapag nakuha nila yung posisyon na yon, saka sila makikipaglaban. Parang ganun yan. Sabayan ako sabayan. Ganun 'Di ba? Inipit. Gaya ng ginagawa dito kay Pulong Duterte, inipit nila. Ang lalabas na masama, si Pulong. Bakit walang nagagawa si Pulong? Tapos si Mix Nograles may nagagawa. Bakit may naitutulong ang DSWD? Kasi po ganyan po. Kumbaga, parang ang babango ang pangalan dito, si Mix Nograles Siyempre, bibigyan kita ng pondo, lahat ng kailangan mo, no? Tapos pagdating kay Pulong, huwag dating bigyan yan, bayaan mo siya. So, ang iisipin ngayon ng mga tao, wala namang ginagawa si Pulong Di ba hindi tayo tinutulungan, ganito, ganyan Yun ang gustong tumatak sa mga tao. Pero ang mga tao, matalino pa rin yan. Di ba? Kahit hainan mo ng ganyan yan. Parang sa Encanto masasarap yung mga pinapakain sa'yo, huwag mong kakainin. Baka mamaya hindi ka na makauwi ng bahay mo. Di ba? Mamaya hindi ka na magising. Di ba? Ganun yun Ipitan. Alam mo, style na po ng gobyerno yan. Hindi lang po ipitan ng budget. Kalkalan pa po ng kaso. Pag ikaw, Maka Duterte, ikaw, dikit sa Duterte, ikaw madalas pumunta ng Davao, kakalkalan ka ng kaso, kung ikaw ay politiko, aalisan ka ng budget, titipiring ka, wala kang makukuha. Kung ikaw naman ay broadcaster, personal life mo, bubuklatin, hahalungkatin, etc. etc. Ganyan po ang style. Ngayon, tayo po ay dumadaan sa ala Hitler. Nagbalik na si Hitler. Hitler? Mas Ganyan matindi po yun. ang banatan ngayon. Kaya posibleng totoo itong sinasabi ni Mix Nograles. Ang problema dito, namimili kayo ng ririlisan ng pondo. Bakit? Meron ng mga katulad ni Mix na party list lang at hindi marilisan ng pondo yung talagang congressman na siya talaga ang may hawak ng syudad, na siya ay direkta doon. Bakit hindi magkaroon ng mayor? Sila yung nandoon Kasi halatang halata talagang yung mga Duterte lang talaga ang 'di ba? Nadadali sa ganito. Siguro kung may mga supporter din sila na gano'n na politiko din, yung mga Duterte, malamang ganyan din ang mangyari. Kaya yung iba, 'di ba? Natatakot Ganun na nangyayari. Sumasama na lang sila kahit yung ayaw nila, 'di ba? Si Lacson nga, hindi natin naisip, lubos maisip na sasama sa ticket doon, 'di ba? Talagang parang nilunok na ni Lacson yung pride niya. 'Di ba? Magkakaalaman talaga yan sa eleksyon talaga. Kaya nga ako hinihintay ko yung 2025 kung ano mangyayari diyan
kung sino-sino yung mga makakapasok dyan. 'Di ba? Sila po yung direkta. Hindi yung party list. Party list po itong PBA, ha? Ito, congressman. O, saan napupunta? Try Colgate Fresh Confidence. Now with 10 times longer lasting cooling. Oy, Hitler, namatay ka na, manatili ka ng patay. Huwag nyo nang buhayin si Hitler. Nako. Nakakatakot yung si Hitler. May parang nagiging diktador, ganito na. Kaya uulitin ko, hawak na po nila ang kamera. Tayo po ay magtulong-tulong na po sa Senado. Wala na tayong magagawa. Sa kamera, hahawakan at hahawakan yan ni Romualdez. At ang hirap po kontrolin ng local election. Kasi yung local election, yung mag-e-elect sa mga congressman ay kanilang distrito lang. Pag hawak mo sa liig ang distrito, wala ka nang magagawa dyan. Powerful na si Romualdez, no? Sila ang uupo dyan. Pare-parehong mukha ang uupo dyan. Sila ulit dyan. Sila ulit ang congressman. Sa kanila ulit ang pondo. Sila ulit ang hari dyan. Anong magagawa natin sa Senado? Doon tayo may pag-asa. Kaya po, bagamat medyo binakbakan ni Mayor Baste sila Bongo, patuloy po nating suportahan. Huwag po nating hatiin ang tunay na mga DDS. Sila po ay talagang supporters na ng Duterte. Bago pa tayo maging vlogger, yung mga kakilala nyong politiko, bago pa naging politiko, yung mga kakilala nyong vloggers, bago pa naging vloggers, yung mga kakilala nyong broadcaster, bago pa naging broadcaster, yang karamihan dyan, katulad nila Bongo, nila Bato, supporter na po yan ni Duterte. Saka kung manalo ng straight yung mga Duterte, no, yung ticket ng mga Duterte, malakas talaga magiging laban nila kung sa Senado. Mantakit mo 12, di ba? 12 yun. Oh, ang dami nun. Oh, yung iba pang matitira diyan na hindi kasali sa eleksyon na senador, di ba? Meron din kapanalig ang mga Duterte doon. Kaya yun talaga, yung tangi talagang pag-asa yung Senado talaga. Mas magkakaboses sila doon eh. Doon magkakaalaman talaga, doon magkakadiktikan. Pero ang tanong, syempre, hindi naman natin hawak ang kapalaran talaga kung may mag-straight o may di ba? Kaya nga sinasabi ko, kung maganda yung ticket na ilalabas talaga ng mga Duterte, talagang maiisip talaga ng tao, talagang kailangan natin itong mga to. Yun ang magandang. No, kahit bago, kahit mga bagong mukha siguro. Ako gusto ko kasi, yung maupo, yung mga bago naman. Di ba? Parang wasa na tayo sa wasa eh. Pero para sa akin, si Bato, si Bongo, okay pa rin yan. No? Ako suporta kahit na medyo nagkaroon sila ng konting ni Basti Duterte. Siyempre, yung kay Basti kasi, parang lang yun tampo. Tampo lang naman yun. Supporter na po ni PRRD. Kaya po wag nating pagbaklas-baklasin diyang mga yan. Wag na po nating siraan. Yes, naniniwala ako na dapat manindigan itong mga ito para sa mga Duterte, pero wag na po nating baklasin. Suportahan pa rin natin, iboto pa rin natin. Paano si Tolentino? Hanggat sa huli, hanggat sila ay nananatili at sila ay hindi pumupunta sa unity, yan po ay mga kaibigan ni PRRD. Ngayon, kung babaklasin pa natin itong mga senador na ito, ganda na rin embrace niya. At wala tayong patutunguhan dahil hindi na natin hawak ang kamera, babaklasin pa natin ang Senado, ay wala pong mangyayari sa atin. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, yes, tama, binakbakan natin si Bato at si Bongo. Pero ipagpatuloy natin ang suporta sa kanila dahil kailangan natin ang mga tunay na mga kaibigan ni Duterte, ni PRRD. Kaya nga sabi ko, dapat lang din ituloy yung declaration ni BP Sara na magkaroon ng 3 Duterte na tatakbo sa Senado. Meron na isa coach, naglipat, bakod yung isang senador. Yes, si Tolentino, iwan na natin yan. Yung ganyan, pag lumipat iwan na, balas sa buhay niya. Sa unity, yes, iwan na natin. Pero hanggat nananatili si Bato, hanggat nananatili si Bongo, kay Duterte, suportahan po natin. Huwag natin, baka mamaya magpabudol na naman kayo ha. Okay, uulitin ko po. Huwag na tayong magpabudol. Hindi ko po sinisisi yung mga nabudol. Pero huwag na tayong papabudol ulit. Naaalala nyo? Kontakin mo, kahit gano'n na nabanatan si Bongo ng gano'n, ni Baste. Pero nananatili pa rin na solid si Senator Bongo kay FPRRD. Kasi talagang yan ang lagi niyang kasama Hindi ganun kadali ipagpalit Siguro nauunawaan naman talaga ni Senator Bongo yung mga nasabi ni Baste Duterte. Wala naman sinabing masama si Baste Duterte na 'di ba? Na medyo foul, 'di ba? Wala naman Kumbaga tampo lang yung sinabi niya. Pero nakakabilib din kung talagang si Senator Bongo is solid, 'di ba? Hangga't
nandiyan siya sa suporta niya sa mga Duterte. Di ba? Hindi siya lumilipat ng iba, katulad ni Tolentino. O, sinuportahan si BP Sara at binoto si Marcos. Anong sabi namin? Huwag niyong iboboto yan si Marcos. 'Di ba? Ngayon na-realize nyo, tama kami. Hindi po sa nagmamalaki kami. Kasi wala namang may bobotong presidente ng mga panahon na yun. Si Isko, medyo kasi si Isko, di ba? Parang tinalo pa siya ni Pacquiao nun sa ano. Si Lenny lang talaga eh. Kasi kung ano, si Lenny, Diyos ko naman, baka lalo tayo lumala pag si Lenny. na tayong papabudol ulit. Mag-iingat po tayo. Yung binabaklas, ang DDS, yung aalisin ang Duterte, aalisin ang Bongo, aalisin ang Bato. Kung sino man nagsusuporta sa Duterte, doon po tayo. Yes, walang masama. Bakbakan nyo sila kung may maling ginawa. Oh. Pero wag natin aalisin ang suporta. Kasi tatandaan natin, kailangan natin ang numero sa Senado. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre yung boses na yun na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.